Good morning guys, kagagaling lang nating magpapawis. Naka-isang oras din tayo na makapag-cardio exercise sa ating sa Anytime Fitness Gym. Ngayon naman ay pabalik ng bahay para mag-ready para pumasok sa opisina. Pero bago yon, sagutin din natin yung ilang mga tanong ng ilang mga nag-message sa akin. So ano yung initial assessment natin sa midterm election? Tayo ba ay may tuturing na panalo o talo? Sino ba yung higit na panalo para sa halimbawa sa hanay ng mga human rights advocates na tulad natin? Simple yung aking sagot dito sa ating initial assessment ay pwede tayong panalo-talo, talo-panalo. May tuturing tayong panalo kasi hindi maitatawaran yung comeback ng mga liberal and progressives sa Senado at Kongreso. So nanalo si Bam, nanalo si Kiko. Ito ay despite ng marami yung nagsasabi before na wala na, hindi na makakabalik yung mga yan sa Senado, pero nagawa natin makabalik at nagawa nila makabalik at rank 2 and rank 5 pa nga, malayo dun sa inaasahan. Actually yung wish nga lang natin makapasok lang sila ng 11 to 12. 11-12 ay malaking bagay na. So yun yung isa doon sa ating initial assessment. Pangalawa ay panalo din ito dahil may mga nakabalik yung akbayan at actually ay number 1 pa nga sila sa party list ngayon. So may tatlo silang siguradong 3 pwesto sa Kongreso, sa House of Representatives, sa pangunguna of course ni Attorney Sel Jokno at plus si Mother Percy Sardanya at Susan ay yung incumbent congressman din nila sa 19th Congress. So yun at plus yung isang kinatawan ng kababaihan ng mga Moro sa Mindanao. So yun isa. Pangalawa, nakapasok din ang mamamayang liberal ni Senator Laila de Lima. So balik House of Representatives, balik Kongreso uli siya bilang kinatawan ng party list sa House of Representatives ng mamamayang liberal. Of course, ay nagbabalik din ang Makabayan Black. Masaya tayo na bagamat natalo yung bayan muna ay nakinalungkot natin, pero at least may 3 pa rin kinatawan ang Makabayan Black. So may isang pwesto para sa ACT Teachers Party List na pangunguna ng ating kasamahan sa Kilusang Guro nung ako ay nasa teachers movement pa na si Antonio Tino. Andyan din ang kinatawan mula sa Kabataan Party List at sa Gabriela na kinakatawan ngayon ng dating Kabataan Party List representative na si Sara Ilago. So at least masaya tayo doon sa ganung setup. Plus nadagdagan pa ng isang progresibong grupo din, yung Kamanggagawa. So may isa ring pwesto sa party list. So it means nadadagdagan yung mga kinatawan natin sa loob ng Senado at ng House of Representatives na makakatulong natin bilang mga human rights champions natin sa pagtutulak ng iba't ibang mga batas na nagtataguyod, na nagsisiguro, na nagbibigyan ng proteksyon, na igagalang at na isa sa katuparan ang lahat ng karapatang pantao ng lahat sa lahat ng pagkakataon. So malaking bagay ito. Pero medyo talo kasi nga medyo nakapasok. Actually hindi lang simpleng nakapasok, ay kundi nanguna pa nga sa Senado ang pwersa ng Duterte. So particularly nakabalik bilang number 1 bilang number 1 si Bongo, andun din si Bato. So at nakapasok din si Marcoleta plus si Amy Marcos. Medyo malaki yung implikasyon nito doon sa magiging daloy o magiging kahinatnan ng nakasalang na impeachment laban kay Vice President sa Senado ngayon. Natatayo bilang trial court ng impeachment case na kinakaharap niya. So ano ito, medyo plus itong mga ito ay medyo may kilala tayo na alam natin na walang pagkiling mismo doon sa pagtataguyod ng karapatang pantao. Kaya medyo nakakalungkot. Plus number 2 pa din sumunod sa akbayan ang Duterte Youth, which is alam din natin na isa sa mga grupo na madalas ay nangre-red tag doon sa iba't ibang progresibong grupo. Kaya medyo talo-panalo. Pero bottom line ay mas mainam ito na sitwasyon sa atin kumpara noong 19th Congress. Ngayong papasok na 28th Congress, mas may makakasama na si Senator Risa Hontiveros sa Senado. Andiyan na si Bam, andiyan na si Kiko. Sa Kongreso, nandiyan na si Laila, nandiyan na ang
tatlong akbayan plus kamanggagawa plus yung Makabayan Bloc at ng party list ng tinatawag nating mamayang liberal party list ay napakalaking bagay na ito para doon sa pagtataguyod natin ng karapatang pantao. So for 2028, dagdagan pa natin yung mga human rights advocates sa Senado at sa House of Representatives. So buhay po tayo lahat. Maraming salamat. Ako po ay uuwi muna at maghahanda para pumasok sa opisina.